What's up mga kakwentuhan? Welcome ulit sa Karisma. Dito ay pag-uusapan natin ang mga kilalang personalidad sa Pilipinas na may malakas na appeal. Ang kwento natin ngayon ay tungkol sa paborito kong membro ng P-pop group na BINI. Si Maria Nicolette Vergara o mas kilala bilang Colette, Maria o Angry Colette. Merong 2 million followers sa IG, 5 million sa TikTok at 700,000 sa Twitter. Siya ay main vocal, lead dancer at lead rapper ng grupo. Ang una kong nakita kay Colette ay ang pagiging totoo at walang filter sa mga fans nito. Naging dahilan kung bakit nasali ako sa BINIverse. At isa na ngayon sa mga sumusubaybay sa kanilang paglalakbay. Si Colette ay pinanganak noong September 14, 2001 sa Tagbilaran City, Bohol. Pangatlo sa 6 na magkakapatid. Siya ay mahilig kumain pero di siya mahilig sa beef at gulay. Isang K-pop fan lalo na sa grupong EXO. Fangirl din siya ng nag-iisang Sarah Geronimo. Siya ay overprotective sa mga importanteng tao sa buhay niya. Gusto niyang makapunta ng Paris, France balang araw. Lumaking mahiyain pero hindi takot, sumubok para sa pangarap. Sa high school days niya ay nagpakita na siya ng talento sa musika, kung saan nakapag-compose siya ng kanta na pinamagatang 8. Ito ay na-publish sa YouTube account ng grupo nila. Sa panahong ito din, una siyang sumubok mag-audition. Sumali siya ng tawag ng tanghalan at pumasa. Pero nung siya ay tinawagan para sumalang, ito ay umatras dahil mas pinili niyang tapusin ang kanyang pag-aaral. At 1 taon makalipas ay nag-audition siya ulit sa Star Hunt. At alam niyo ba na muntikan pa siyang di makapag-audition dahil wala siyang dalang ID. Buti naman to the rescue ang ina niya. Sa PBB dapat siya papasok dahil gusto niya maipakita ang lahat ng kaya niyang gawin sa mga tao. Halos lahat nga ng pwedeng pasukan ay nakapasa siya. Pero sa huli, ang pinili niya ay maging isang membro ng first P-pop group sa bansa. Hindi naging madali ang umpisa ng karera ni Colette. Sa panahon na hinuhubog niya ang kanyang mga talento, ay ang pagpasok din ng pandemya sa bansa. Siya ay malayo sa kanyang pamilya at may iilang pagkakataon nga na balak niya ng sumuko. Buti na lang dinaan niya sa dasal, pagpupursige at di pagsuko kaya nalagpasan niya ito. Umabot ng 4 na taon bago tangkilikin ng masa ang grupo niya. Naranasan nilang mag-perform na hindi pinapansin at di pinapakinggan. Pero sa ngayon ay sila na ang maituturing nating number 1 P-pop group sa bansa. Kamakailan nga ay nangyari na ang matatawag nating biggest breakthrough ng BINI. Nakapasok na ang grupo sa Top Artist Global Chart. Kasalukuyan, nasa 193rd spot sila. Patuloy pa rin ang pag-angat ng grupong BINI. Sana'y patuloy natin silang subaybayan at suportahan. Proud Filipino. Hanggang dito na lang po tayo sa ngayon. Salamat sa panonood mga kakwentuhan. Huwag kalimutan mag-like at subscribe. Peace out.